Hey guys, welcome back to my channel. It's Mom Sandy. Today is Saturday. How are you all doing? I want to talk about something that is really hard to talk to for most people. So kaninang umaga, meron akong nakitang post sa Facebook, post ng friend ko, and then sabi niya sa post niya something to the effect, paano mag-move on. Sabi ko na nga ba, ang hirap i-topic to kasi inabot na tayo ng dilim and I'm still not able to say something about it. So anyway, yung friend ko sabi niya, paano mag-move on, paano makalimutan, ibig sabihin yung jowa. Pero out of respect to my friend, hindi ko na lang i-mention kung sino man siya, kung nanonood ka man ngayon. I'll try my best not to say any details. But actually, I didn't ask him about the details nung pangyayari. Sabi ko, take your time na lang. So ano nga ba yung ibig sabihin ng ano? Well, each of us, lahat tayo, I'm pretty sure, nakadaan sa time na naghiwalay kayo ng jowa mo, naghiwalay kayo ng asawa nyo or girlfriend nyo. Common na yun. So, if you're not interested, you don't have to stay. You can move and go watch some other people's video. And so, ibibase ko na lang kung paano ako naka-move on sa sarili ko, sa relasyon ko, sa aking, alam nyo na, jowa. So, ganito yon. Ang ginawa ko, unang bagay na ginawa ko, hindi ko binlame ang sarili ko sa mga bagay-bagay na nangyari. Hindi ko binlame ang sarili ko kung bakit hindi umubra yung relasyon. Tiningnan ko na lang yung angulo na ano ba ang pwede kong i-work out. Like, what things I could do in order for it to make it better. Para sa sarili ko na lang, hindi sa dahil maghahanap ako ng bago or kailangan ko ng panibagong jowa or anything like that. Iniyakan ko talaga. Iniyakan ko siya. Nilabas ko yung sama ng loob ko. May time din talaga na gusto kong i-text. Pero ayoko kasi parang gusto ko ipakita na kaya kong kalimutan. Mahalaga ang sarili natin. Wag nating iisipin na may mali sa atin. Okay, although may mali man sa atin, isipin natin na tayo pa rin ang importante. Sarili natin. Kasi sino ba naman na magpoprotekta sa atin? Sarili din naman natin, 'di ba? Wag nating isisisihin yung sarili natin na hindi siya umubra. Kasi sometimes things happens and maybe it's for the best. You know, maybe hindi mo na kailangan na palaging ko questionan yung relasyon or palaging ikaw yung mag-e-effort. No, hindi. Dapat isipin mo palagi, ba't ako mag-e-effort? Bakit ba? Napaka-importante kong tao. Kailangan palagi mong ililip up ang sarili mo, hindi yung masakit. Kasi ganito, normal lang yun na sumakit. Pero eventually, you'll get used to it. Alam ko maraming magagalit sa akin, pero gusto ko rin sabihin sa inyo na hindi dahil lang sa jowa, sa kapartner mo, sa asawa mo, ay doon nakasalalay ang kasayahan mo. Maraming pa pong bagay kayong pwedeng gawin na ikakasaya nyo. Instead of, you have to rely on that, the same person, sa kasayahan mo. Huwag nating sanayin ang sarili natin ng ganun. Kasi, if you're actually letting somebody be the reason of your happiness, paano naman po pag namatay yung, o kaya nawala yung jowa nyo, kayo din naman ang mahihirapan. Pero naintindihan ko yung sinasabi nila na kailangan mo pa rin ng kapartner sa buhay, makakasama. Pero kung tutuusin, kayang-kaya mo din naman. Meron din na instances na maglalakad tayo sa labas, we're walking outside, and then nakita nyo, hawak kamay, naka-holding hands, tapos sabihin natin, maghihiwalay din kayo. Wag na lang nating palaging iisipin yun na gano'n na just because you're walking by yourself in the street and you have no hands to hold on to doesn't mean that mukhang kawawa ka na or talagang ikaw na yung pinaka sorry ass or loser dyan sa labas. You know what I mean? Hindi po. Ibig lang sabihin ay ikaw ay masaya sa sarili mo. Ang alam ko yung iba ginagawa nila para makalimot sa jowa nila or yung sa kanilang mga kapartneran na hindi umubra.
They hang out with different people, they namamasyal, they talk to their friends, pero isipin niyo rin sometimes yung mga friends nyo, meron naman siguro na mga magagaling na friends, pero meron din mga tao talaga na yung mga kung ano-anong pagsasabi nila sa'yo, lalong sasama yung loob nyo. Kasi parang, alam nyo yun, alam ko meron kayong mga friends na ganon. So, mamili din kayo ng kausap nyo. Kasi for me, nung ako naman, nakipaghiwalay, hindi ko masyadong sinabi sa mga friends ko. I didn't tell nobody about it until we broke up. Because parang walang sense sa akin at that time. Ayoko mapag-usapan. Kasi if I talk about it more, the more na lalo kong nasasaktan. I just let myself heal on its own. I kept myself busy. I kept myself occupied with things na mas karapat-dapat. Alam ko ang dami ko nang sinabi, pero this is very important, no? Pagdating sa mga breakup na ganyan, palagi niyong iisipin yung sarili niyo. Huwag niyong pababayaan ang sarili niyo. Make sure na matulog kayo. Kung may moments kayo dyan na magkakakry-cry, bigyan niyo yung sarili niyong time na mag-rest. Make sure kumain ka ng healthy na pagkain. Huwag kang kakain na lang ng kung ano-ano, like isang balding ice cream or isang balding basta yung mga nakakasama sa health nyo. Mag-exercise kayo, mag-workout kayo para yung mga hormones natin na pampasaya lalong dumami. Kasi hindi natin pwedeng pabayaan ang sarili natin. Kasi sino mo magpapaganda sa atin? Di ba tayo din lang? Paano ka makakahanap ng bagong jowa? Di ba? Tapos, always nyong iisipin, ang swerte ko pa rin kahit paano kasi may buhay ako. At kung may papalpak man na relasyon, meron ding mga bagay-bagay na darating na magaganda para sa'yo. But anyway, sana may napulot kayo sa walang kwentang vlog na to ngayon. So, stay happy, stay healthy. Huwag tayo masyadong sad kasi isa lang buhay natin. You take care, you guys. I'll talk to you guys next time. I love you guys. Have a great day, night, or day.